araw ng linggo, yan po ay oras para i-evaluate mo yung nakaraang 6 na araw. Yan po yung para siyasatin mo at magbalik tanaw ka sa 6 na araw na nakalipas. Ganyan pong Sunday. You evaluate what happened sa nakalipas na 6 na araw. Yan ho yan, no? And then, yan din po ay pagbibigay ng direksyon para sa susunod na 6 na araw na bago. Ganun ang kahalaga ang Sunday. So, ang Sunday ay pinagsama po na huling araw at unang araw. No? Huling araw nung nakaraang isang week at unang araw nung paparating na new week. Kaya po it is number 7. Hindi mo ma-explica kung yan ba ay last or first or last. Kaya ganoon po ka-importante ang araw ng linggo kasi nakakapagbalik tanaw ka, nakakapag-aral ka ng nakalipas na 6 na araw kung ano pinaggagawa mo. Tanong katabi mo, ano pinaggagawa mo sa 6 na araw? Eh baka nakarating yan ng araw uli ng linggo, lutang lang, bawal ho yun. No, hindi po nakapag-evaluate, hindi nakapag-isip, hindi pinag-aralang mabuti kung ano mga nangyari sa nakalipas na 6 na araw. And then, na mapakalagan din po ang araw ng Sunday, ito yung araw para po tingnan at magkaroon po ng plano para sa susunod na bagong 6 na araw. Kaya pong Sunday, it is the first day of the whole week also. Ibig sabihin, ito po yung unang araw din po ng bagong isang linggo. So kung ano gagawin mo for the next 6 days, dito mo rin po tinitingnan. Dito mo rin po binibigyan ng direksyon. Dito ka gumagawa ng plano. Okay? So tayo katabi mo, ano ba ang plano mo sa next 6 days? So mahalaga po na tayo ay natututo na magplano. May natututunan po ba tayo? Amen? So pag hindi ka nagplaplano ka para pumalpak. Pag wala kang ginawang plano, nagplaplano ka para sumablay. No? If you fail to plan, sabi sa English, you are planning to fail. Okay? So kung wala kang pagpaplano, nagplaplano ka na mawalan ka ng mawalan. Kasi wala kang ginawang plano. Okay? At ang pagpaplano po ay greatest expression daw ito ng pananampalataya. Ang pagpaplano mo para sa darating na unang bagong 6 na araw uli, no? Ibig sabihin po niyan, yan po ay pagpapakita ng tunay na naniniwala ka sa mga magandang gagawin ng Diyos. No? Kung naniniwala ka na magandang gagawin ng Diyos, magpaplano ka. Batay doon sa pinaniniwalaan mong gagawing maganda ng Diyos. Hello? Andiyan po ba kayo? Amen? So, ganun po yon. Hindi tayo pwedeng mabuhay ng lutang. Hindi ka pwedeng mabuhay ng hindi nag-iisip. Hindi ka pwedeng mabuhay ng alatsamba pa din. No? Pag born again ka, bawat gagawin mo dapat planado, may intensyon. May pag-iisip. Pinagtuunan mo ng pansin. Anong gagawin ng Lunes, ng Martes, ng Miyerkules, Biyernes, Biyernes, Sabado, Linggo? Bakit? Kasi nga, may pananalig ka. Pagpapalain ng Diyos ang iyong mga kilos, ang iyong plano, ang iyong galaw, kaya talaga binibigay mo yung the best para pag-isipang mabuti yung susunod mong gagawin. Okay, palakpakan po natin ang Diyos kung nakukuha po natin. Hindi po pwedeng mabuhay tayo sa laro. Ibig sabihin ng laro ay tsambahan, swertihan. No? Alisin mo ang isipan mo sa pananaw na ang buhay ay para sa mga sineswerte. Amen? Hindi po. Dapat mo maintindihan natin na ang swerte po ay sinasabi lang po yan ng mga tamad sa mga tao na nagsusumikap. No? Yan po ang sinasabi ng mga tamad sa mga taong nagsusumikap. Kaya umaasenso yan, sinuwerte yan. Pero sa totoo po, nagsusumikap yung tao na yon. Yun ang tawag ng tamad sa taong nagsusumikap. Sinuwerte. Ha? Akala po natin na pagkamananampalataya ka, ang pinakatamad daw na tao sa mundo, mga Kristiyano. Kasi kung may pangako ang Diyos, wala nang ginagawa. Ha? Kung may nabasang magandang salita na pangako mula sa Bible, tutungangan na lang. So ang pinakatamad na tao sa mundo daw, sabi sa survey, Kristiyano. Tanong may katabi mo, Kristiyano ka? Eh ako di ako Christian eh, born again ako. Amen? Born again in the Spirit. Yung Kristiyano, religion yun, pangalan ng relihiyon yun, Christian. So ang pinakatamad na tao sa buong mundo, guess what? Christian. No? Ang dami mga kumpanya, pag nalaman Christian ka, ayaw ko tanggapin. Hindi dahil religious eh. Hindi dahil umiiwas sa ganong Kristiyanong religious. Alam bakit? Kasi alam nila, tamad.
No? Piling nila mapopromote nang walang ginagawa. Bakit? Anak daw sila ng Diyos. O i-promote nyo kami, anak kami ng Diyos, kahit nakatunga nga kami. Yan. Pagpalain nyo kami kasi nga, wala naman kami ginagawa. Wala kami ginagawa kasi nga, anak kami ng Diyos. Pag pinagpalaan nyo kami, i-bless kayo ng Diyos namin. Wow! Ganyan po mga Christian. Tayo may katabi mo, Christian ka? Ha? Yan ang religion mo kasi may religion ka. Dapat wala kang religion. Dahil na religion gawa ng tao. Dapat meron kang relasyon sa Diyos. Totoo ng puso mo, pinanganak sa Espiritu, bago ka nang nilalang. Yung tamad na ikaw, patay na. Sumigaw ng amen, hindi tinatamad. Yung mga hindi tinatamad. Ay, tamad yung iba. Tamad mag-amen. Tamad mag-amen. Tamad mag-amen. No? Tamad mag-amen eh. Tamad talaga. Amen na lang at tinatamad pa, di ba? Hallelujah. Amen na lang, tinatamad pa. So ito po, ang gagawin po natin ngayon, kailangan po makita natin dito. Kung gusto mo talagang magbago ang buhay mo, at tulungan ka ng Diyos, tulungan mo sarili mo. Sabi mo sa katay mo, tulungan mo sarili mo. Hindi tinutulungan ng Diyos ang tao, hindi tinutulungan ng kanyang sarili. Tandaan nyo yan. Kung gusto mo magbagong kalagayan ng buhay natin, tayo ang unang dapat kumilos. Tayo ang unang gumalaw. At ang galaw mo, hindi lakas ng tao, hindi yabang pag nakagalaw ka. Ang galaw mo ay pagsama ng Diyos sa'yo. Ang pagsama ng Diyos sa'yo ay ibig sabihin, makakagalaw ka na. Pumalakpak po'y nakakakuha nun. No? Okay? So, ito po, mapapagkatiwalaan. Ang title po ng ating mensahe is stewardship. Stewardship. No? Stewardship. Ibig sabihin po, mapapagkatiwalaan. Sabi mo, mapapagkatiwalaan. Ito pong stewardship na salita na ito, ibig sabihin, ikaw ay pinagtitiwalaan and trust to do not waste, hindi magsayang. Yan. Pag napapagkatiwalaan ka, hindi ka magsasayang. Amen. Hindi ka magsasayang ng oras, hindi ka magsasayang ng lakas, hindi ka magsasayang ng buhay, ng kinabukasan, hindi ka magsasayang ng bukas, ng lakas, ng oras. Hindi ka magsasayang kasi nga steward. Ibig sabihin ng steward ay napapagkatiwalaan. Ibig sabihin, iniiwan sa iyo yung hindi mo pag-aari ng iba, sa'yo inilalagak, sa'yo iniiwan, ibig sabihin, napapagkatiwalaan ka. Yan po pag-uusapan natin yan. Ibig sabihin ng ikaw ay napapagkatiwalaan, yung mga inilalagak sa'yo na pag-aari ng iba, amount or halaga or pera or kapital or puhunan, kapag iniwan sa'yo, nadadagdagan. Yan. So hindi lang basta iniwan, tapos pag binalikan, ganun pa din, nadadagdagan pa. Steward, sabi mo, stewardship. So hindi lang po ito sa kaperahan, hindi lang po ito sa material na bagay, hindi lang po ito sa pag-aari. Ang stewardship po ay principle of the heart. It is an attitude of the heart. Ito po ay gawi at galaw ng isang taong matino. Yan. Ito po ay kilos ng isang taong matino. Stewardship. No? At ang ganda po ng stewardship kasi ang titindi ng mga pangako ng Diyos patungkol po sa salitang stewardship. Sabi mo, stewardship. So tingnan niyo po, ibig sabihin ng steward. Ano yung stewardship? Yan po ay napapagkatiwalaan. Hindi nagsasayang. Yan ang stewardship. Kapag pinaglagakan, iniwanan mo yan ng halaga, hindi mo babalikan na kagaya pa rin ng dati na halaga. Nadagdagan na yung halaga na pinagkatiwala mo sa Kanya. Amen. Ganyan po ang good steward. Ano po? Ano man pong pinagkatiwala mong halaga, nagko-compound. Yan. Ano po? Pinaghahawakan niyang mabuti. He handles it with management. No? He handles it right. Ano po? Stewardship. Stewardship, to make grow what is entrusted to you, no matter how small or insignificant it is. Ibig sabihin po ng stewardship, gaano man kaliit, gaano man walang halaga sa unang tingin. No? Yung ipinagkatiwala sa'yo, napapagyaman mo, napapagbuti mo, nadadagdagan, lumalaki, napapalaki mo. Kahit gaano kaliit yung pinagkatiwala sa'yo. Kasi nga, meron kang ganitong asal, may ganito kang gawi o galaw sa buhay, may ganito kang ugali, steward. Sabi mo, steward ako. With the little. Nalala ko po yung pelikula ng isang dagang maliit, no? Si Stuart Little. No? Steward sa little, pero lumalaki yung little pag siya ang may hawak. Sino dito, pag maliit, napapalaki mo? Amen? Amen. Sabi ko ng malakas na, Amen. Amen? So, ganyan po dapat ang mabuting katiwala, di ba? No? The best expression of gratitude is stewardship.
Bakit mahalaga po yung pag-aralan natin to? Kasi ang pinaka-the best na paraan para pakita mo na nagpapasalamat ka sa Diyos ay pinagyayaman mo yung pinagkatiwala niya sa'yo. Amen. Pinalalago mo yung maliit na binigay niya sa'yo. Palapakan mo muna ang Panginoon kung naintindihan mo yan. Kung naintindihan mo, pasalamatan natin si Lord. The best na palakpak. Sumigaw ka, hallelujah. No? Amen. Ano po? Faithfulness. Pwede ko tayong pagpuri sa Diyos anytime na gusto po ninyo. Pwede po malakpak kay Lord. Kay Lord yung palakpak mo. Amen? Faithfulness. Ang pagiging matapat, ibig sabihin ay pagiging mabuting katiwala. Sa English ay, faithfulness is stewardship. Pag ikaw ay tapat, no? Pag tapat ka sa asawa mo, hindi ka lang nagmamahal, nadadagdagan pa pagmamahal mo sa bawat araw. Yan po ibig sabihin ng salitang stewardship, pinagyayaman, dinadagdagan, pinapalaki yung pinagkatiwala sa kanyang maliit nung simula. Ang faithfulness po ay pagiging mabuting katiwala. Pag sinabing mabuti kang katiwala, tapat ka. Pag sinabing tapat ka sa Diyos, pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng isang buhay, paglipas ng panahon, 12 na yung buhay na yon na pinagkatiwala ng Diyos sa'yo. Hello? Hello? Nakuha mo? Nakuha ho natin? So, gusto po, ko pong pag-aralan natin itong stewardship. Okay? Hindi yung pinagkatiwala sa'yo na luma, tapos nasira. Nung binalik ka ng may-ari, wala na. Ha? Pinagkatiwala niya, tapos sasabihin mo sa kanya, kasi binigay niyo po sa amin, lumaan eh. Dapat kahit luma pa binigay sa'yo, napagyaman mo. Napagbuti mo. Hindi nawasak. Amen? Naalala ko po yung una nating biniling sound system dito. Alam niyo po, natatak, Black Spider. Ha? Hindi nga Sony, hindi nga po yung branded. Pero alam niyo po yung Black Spider, hanggang ngayon umaandar yung Black Spider na yon. Amen? Ilang bagyo na ho, dinaanan ng Black Spider natin. Nandiyan pa yun yung Black Spider. Gusto niyo, hiramin ninyo eh. Nung binili ho namin yung unang panahon, nung 2 years old pa lang ang GCC, sa Raon. No? 9,000 pesos so inuwi na. Hanggang ngayon, umaandar pa po yung Black Spider na yun. Amen? Tawag ko doon, tayo ay nagiging mabuting katiwala. Ayan. Amen. Binigyan ka ng sira, binigyan ka ng wasak, pinaandar mo, pinagana mo. Paglipas sa 10 taon, iningatan mo. Amen. No, sabi mo sa katabi mo, iingatan ka. Alaga. Ganun ho yung tiwala. Sabi, nakakapag-alaga, no? Napapagkatiwalaan. Kapag iniwanan mo ng 20, paglipas sa 10 taon, malaki na negosyo yung 20 niya. No, yung 20 namuho na, pinalago niya, paglipas sa 10 taon, yung 20 mil na. Amen! Ikaw, binigyan ka ng 20 mil, paglipas, ginastos mo, iso na, gastos ko, may nagkasakit eh. Di ba? Pagbalik, 2,000 na lang. So, anong nangyari ho doon? No? Ito pa, malalaman nun ninyo nangyayari sa ganyan. Tinanong natin verse sa Bible. Luke 16 verse 10, Englishin muna natin. Sabi po dito, He who is faithful in a very little thing is also faithful in much, and he who is dishonest in a very little thing is also dishonest in much. Ha? Nakita niyo yung talata na yan. English Tagalog ho tawag dyan. Sabihin English Tagalog, in English, pero naintindihan mo kagad. Amen! Kahit Tagalog ka. Tama ba? Tawag ko dyan, English Tagalog. He who is faithful in very little things, sabi mga very little things, is also faithful in much, and he who is dishonest, kung ikaw daw ay dishonest sa very little thing, sigurado dishonest ka rin kapag naging much. Sa Tagalog, verse 10 lang, ang mapapagkatiwalaan sa maliit, basahin mo ninyo yung Tagalog, no? Ang isang talata lang, yung verse 10 lang. Ang mapapagkatiwalaan sa maliit, samahan niyo po ba sa 1 to ready, begin. Ang mapapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay, mandaraya rin sa malaking bagay. O palakpakan muna natin ng Diyos kung nagigits yan. Kung nakukuha ho natin. So nakita ho natin ang buhay ganyan. Kapag sa maliit na pagkatiwalaan ka, palalakihin ng Diyos. Amen! So ba't hindi pa pinapalaki ng Diyos? Baka hindi pa tayo napapagkatiwalaan.
May binigay sa iyo ang Diyos, di mo napansin, no? May magandang binigay sa iyo ang Diyos, di mo napansin, no? Di mo napansin. Bakit? Maliit eh. Binaliwala mo kasi maliit eh. Di mo ginamit kasi maliit eh. Yan na. Kasi minaliit mo yung maliit. Sabi mo sa katabi mo, wag mong maliitin yung maliit. Parang wala pa binibigay sa akin ng Diyos, ah. Parang malungkot ako kasi wala pa akong ganito, wala akong ganyan. May binigay ang Diyos. May binigay si Lord. May binigay si Lord sa'yo. Problema lang, maliit. Maliit na kakayahan. Maliit na talento. Maliit na idea. So maliit, minaliit. So maliit, hindi mo ginagamit. Yan ako. Yan ang problema. Very little things, sabi ko sa Amplified. Very little, hindi nga little things very little. Pwedeng sobrang liit nito, pangako lang ng Diyos. Pangako ng Diyos, sobrang liit. Grace ni Lord, lalo na yung grace ni Lord. Lalo na po yung pagpapatawad ni Lord, parang maliit, walang kinalaman sa business. Hindi mo lang alam yon. May tao ba dito? Anong gagawin ko? Wala akong magawa eh. Wala pa may namuhunan na sa'yo. Problema lang, maliit. Hindi mo tinuturing na puhunan dahil maliit. Oy. Sino ba naman magtuturing ng puhunan sa 50 pesos? Pero kung di ka mapapagkatiwalaan sa 50 pesos, hindi ka magkakaroon ng 50 milyones. May tao ba rito kung nakukuha ninyo eh. Purihin nyo na lang ang Panginoon. Hindi mo kasi tinuring na puhunan. Sino dito, tinuring mong puhunan ng 50 pesos? Hindi, kasi maliit. Yun ang problema mo. Mga maliliit na kakayahan o abilidad, hindi po natin binibigyan ng pansin dahil maliit. Pero nakita niyo po yung mga pinapa-asenso ng Diyos. Napakaliit lang nila nagsimula. Tinamay katabi mo, maliit lang. Yan, maliit ka lang ah. Sabi mo sa katabi, maliit ka lang ah. Small time. Small time lang eh, no? Ayaw ho natin sa small time eh. Gusto natin kaagad, big time. Pero wala pa magiging big time kay Lord na hindi ka napagkatiwalaan sa small time. Sabi po sa Zechariah, chapter 4, verse 10, favorite ko po itong verse na to, verse sa NLT, verse 10 ng Zechariah 4. Sabi po, English muna, basahin natin. Zechariah 4, verse 10, NLT. Do not despise these small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Doon natutuwa si Lord eh. Sa small beginnings na sinisimulan. Pero pag small kasi, di natin sinisimulan eh. Di ba? Gagawa lang ng profile, gagawa lang ng FB page, parang gano'n eh, no? Ito yung pagiging, pagde-design, maliit lang to eh. So, dito po tayo nagsisimula. Sa very little things. Sabi mo, very little things. Kaya pag binasa mo Bible, wala ni isa sa inyo hindi makakapagsimula. Palakpakan natin ng Diyos. Lahat makakapagsimula eh. Hindi pa nakukuha ng iba. Kasi nga, naghintay ka ng malaking puhunan. Ng engranding kakayahan. Yan, engranding kakayahan na hinihintay natin. Eh, no? Matinding malaking breakthrough na obvious na kakainggitan talaga ako ng mga chismosa sa katabi kong bahay. Yan, yung gusto natin. Engrande para na mapamukha ko sa mga kabats ko na mga talagang hampas lupa sila. Yung gusto natin, no? Yung talagang kaselos-selos, kainggit-inggit. Di ba? Talagang malalaking bagay nangyayari sa buhay mo. Di ba? Hindi ganun eh. Alam mo, mayroong binigay sa iyo ang Diyos. May magandang binigay sa iyo ang Diyos na magpapa-asenso talaga sa iyo. Yung kakayahan, yung abilidad, para ikaw ay maging billionaire, nasa iyo na. Di nga, Pastor, nasa iyo na. Minamaliit mo lang. Di mo lang ginagamit. Di mo pinapansin. Kinukumpara mo lagi sa malaki ng iba. Kinukumpara mo lagi sa 10 taon na nagsusumikap. Yan ang problema. Ako lang, kaya ko lang magluto. Ganun lang. Normal yung kakayahan ko. Tinitingnan mo kasing ordinaryo o normal. Kung mo maliit. No?
Kaya hindi po tayo talaga maging mabuting katiwala kasi minamaliit natin. Hindi ka magiging mabuting steward in the first place, minamaliit mo yung pinagkakatiwala ng Diyos. Hindi ka magiging mabuting katiwala. Ano mabuting katiwala? Pinagyayabong. Okay? Hindi pinagyayabang, ha? Pinagyayabong niya. Pinapalago niya. Ano man ang ibigay mo sa palad niya. Yung sira, ayusin niya, papaandarin niya, tapos gagamitin niya, tapos papa-asensuhin niya yon. Sabi mo sa katabi mo, stewardship. Pag sinabing may stewardship ka sa buhay mo, no? Ano man ibigay sa'yo, pangit, ano man yan, pangit o maganda, maliit o malaki, doesn't matter. Kasi papaandarin mo yon, papaganahin mo yon, papadamihin mo yon, papalakihin mo yon, asikasuhin mo yon, iingatan mo yon, aalagaan mo yon. Kaya asenso yun, gaganda talaga yun. Magne-next level yun. Kaso, hindi mo magagawa yung stewardship kung minamaliit mo yung mga maliliit na binigay ng Diyos sa'yo. Entrusted with a few. Sabi po sa Bible, be trustworthy with the small. Okay? Let us continue po sa Luke 16:11, Amplified. Sabi po dito, therefore, sumatotal, conclusion, dapat maisip mo to conclusion, sabi doon, therefore, if you have not been faithful, ito pa, pagiging steward, with the use of earthly wealth, magtataka ho kayo dito, usapang steward. Sabi mo sa katabi yung usapang stewardship. Yan. Verse 11, ha? Therefore, if you have not been faithful in the use of earthly wealth, grabe earthly wealth, who will entrust you with the true riches? Who will entrust the true riches to you? Diyos ko po, matindi yan, ano? Patay mga Kristyanuhan dyan. Bakit? Kasi dapat pala marunong kang mag-manage, marunong kang magpalago, marunong kang maging faithful, kasi faithfulness is stewardship. Hindi sinabing faithful, kung ano binigay sa'yo, ganun pa rin paglipas sa 10 taon. Hindi. Pag sinabing faithful ka, steward ka, nadadagdagan. No? Pag nadadagdagan, ganito yan. Dapat kung ano man yung earthly wealth. So, ito pala Bible. Ang pag-asenso pala magsisimula sa mga material things. Earthly things. Physical things. Nahahawakan, tangible. Kung napagkatiwalaan ka sa mga tangible, madali ka pagkatiwalaan sa tunay na yaman. Hallelujah. Yeah. Ano po yung wala naman akong pag-aari, pastor, na earthly. Hindi, meron kang kwarto. Nililinis mo? Ay, yun na, patay ka na naman dyan. Oh, may higaan ka, tama? Niligpit mo yung kumot mo kanina. Ay, kumot ko lang. Minaliit mo na naman yung meron kang konti. Ayan na, sabi mo sa katabi mo, ayan na, ikaw yan. Ikaw talaga topic, sampalin mo, sige. Ha? Sampalin mo ng katotohanan. Amen? Pinagkatiwalaan tayo ng earthly, ibig sabihin ng wealth, mga may halaga sa earth. Wealth. Ibig sabihin na may mahalaga sa earth, at least meron kang kumot. Meron kang tukador. Yan. Sino dito maayos ang kanyang tukador? Magtaas ng kamay. Tingnan mo. Tukador pa lang. Gusto mo pa ng closet, walk-in closet, yung kay Heart Evangelist. Yung tukador mo lang, gulo eh. Ay. O pamalak pa kay Lord yung nakakagay. O nga, ano? Ha? Gusto mo pa ng Crocs, yung beach walk mo, pinainitan mo. Spartan mo, iniwan mo sa labas, kinagat ng aso. Gusto mo pa ng Crocs. Ang napapagkatiwalaan sa beach walk na bulok, bibigyan ni Lord ng Crocs. Oh, yun. Ganun lang kasi Lord eh. Ganun lang si Lord eh. Ang nagte-take notes sa notepad, bibigyan ni Lord ng iPad. O sa notepad, wala kang notes, wala ka na ring iPad. Ganun yung principle ng ganito. Amen. No? Tingnan niyo po, earthly wealth nga eh. Faithful in the use of earthly wealth. Faithful ba tayo sa pag-use ng mga earthly wealth? Ay, pag ako binigyan ako ng malaking business, aayusin ko na lahat. Hindi. Ngayon wala kang business. Ang business mo yung bahay nyo. Ang business mo yung yung urungin sa likuran, sa kusina. Yan na. Amen. Pag naka-restaurant ako, maganda. Yung kusina nyo nga lang, puno na ng mga bulati na natuyo na mga rice cooker. Amen. May rice cooker na yan. Bulok na. Di ba? No? Napanis na yun. Lahat panis di ba? Lahat madumi, di ba? Naka-restaurant ako, maganda.
earthly, tingnan niyo po, faithful in the use of earthly wealth. Wealth na ba'y kumot? Wealth, kung ikaw talaga nagsisimula ka sa zero. Wealth na ba yung may tokador ka? Aba, di lahat may tokador. Di lahat may drawer. Di lahat may oro kang drawer. Amen? No? Hindi ho lahat, meron ho talaga meron tinutulugan. Yung iba, pag natulog, nakatayo lang, ini-straplay sarili. Ikaw, may kama ka. Amen? Di ba? Tama ba? Amen? Yung iba, dyaryo lang pag natutulog. Di ba? Karton lang. Tama? Tama yung nanay mo eh. Nung sinabi niya, ubusin mo yung kinakain ng maraming batang hindi kumakain. Totoo yun. Amen? Be faithful in the use of earthly wealth. Doon ka ba lang bibigyan ng true riches? Ano yung true riches? Anointing yan. Ano yung true riches? Matinding next level na calling ni Lord. Ano yung true riches? Actually, eternal life eh. Hello? Salvation. Ano po yung true riches? The presence of God. Makita niyo po sa Bible, ang mga tinatawag pinipili ng Diyos, naging mabuting katiwala sa mga earthly wealth. Bago tinawag ni Lord po, si Moses po ay 80 years, 48, ilang taon nung naging mabuting katiwala si Moses? Ha? Ilang taon siya nagbabantay ng tupa ni Jethro na hindi niya pag-aari yung mga tupa. Sino si Jethro sa buhay ni Moses? Biyananho ni Moses. Father-in-law ni Moses. Inasikaso niya yung tupa ni Jethro, di kanya, pinalagaan niya talaga. Doon sa in-encounter ni Lord ng calling, ng anointing, ng vision, ng power para ialis sa pagkakaalipin ng kanyang sariling bayang Israel sa Egypt. Bago po nagkaroon ng true riches si Moses, siya po ay mabuting katiwala ng tupa na hindi kanya. Amen. Pag-aari na hindi sa'yo. Doon ho nangyayari yun. Tuloy po natin yung Luke chapter 10. Tinan ho natin yan. Verse 12. 16 pala. Luke chapter 16. Ano pa? And if you have not been faithful, in the use of that earthly wealth, sumunod which belongs to another, whether God or man, and of which you are a trustee, sabihin mo nga, trustee lang ako, who will give you that which is your own. Pag tinagalog nyo ho yan, okay, may Tagalog din ako dyan, verse 12, at kung hindi kayo mapapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, pag di ka mapapagkatiwalaan sa gamit ng iba, sino magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? O yun. Stewardship na naman. Yung una, steward ka sa very little things. Pangalawa, steward ka saan? Sa earthly wealth. Pangatlo, steward ka sa earthly wealth ng iba. Pwede ng Diyos, pwede ng tao. Sino dito nang hiram ka ng motor, binangga mo? Babangga ko talaga to. Ano ba yun? Sino dito nang hiram ka na lang ng single na motor, sa kabarkada mo, binalik mo, madumi na. Hindi naman sa akin to eh. Nang hiram ka full tank, binalik mo, Ginawa mo yun. Ha? Simple lang ho yun eh. Di ba? Sino dito nang hiram ka ng libro, hanggang ngayon nasa inyo pa? Di ba? Hindi mo na pagkakatiwalaan sa pag-aari ng iba. O, doon muna ka tinetest ni Lord. Wala ka pang sayo eh. Wala ka pang sayo, pero si Lord may ipagkakatiwala siya na pag-aari ng iba, papahiram sa'yo, papahawak sa'yo. Titingnan ni Lord kung doon mapapagbuti mo. Stewardship. Sabi mo sa time mo, stewardship. Ito maganda to. Kahit mag-pray ho kasi tayo dito na matinding application ng blood ni Jesus, in the spirit realm, basag talaga ang pagiging mahirap sa'yo. Amen. Malaya ka na sa kahirapan ng isip mo. Amen? Hindi ka na mahirapang mag-isip. Yun ang ibig sabihin nun. Amen? Kung malakpak po dito yung naniniwala sa power ng blood ni Jesus. Come on, the best sa palakpak kay Lord. Amen? Thank you for the blood of Jesus that was shed from His crown because of the crown of thorns, that it destroys the poverty mentality, the poverty spirit in me. Amen? Spirit yun. Spirit yun. So ngayon, wala na ho tayong dahilan para hindi natin pagbutihin. Kasi pinalaya na tayo ng Diyos
sa utak mahirap o sa mahirap mag-isip na utak. So kailangan po, kaya po nating isipin na kahit hindi to sa akin, pag binalik ko to, hiniram ko to, kalahati ang gasolina, ibabalik ko to kahit papano, 3/4. Amen. Hello, hello. O dahil yan ang totoong pagiging born again, hindi Christian religion. May Christian, ang hiram kalahati, binalik, 1/4 na lang. Yung gasolina ng single na motor. Tapikin mo yung katabi mo kung siya yun. Kung siya yun. Kung barkada mo yun, amen? Tama ba? Kasi ganun ho yan di ba? Pansinin, hindi mo natin napapansin to. Hindi mo yan ginagawa dahil sa tao. Ginagawa mo yan dahil ganyan ang galaw ng kay Lord. Amen? Ganyan ang galaw ng tunay na may relationship sa Panginoon. Okay? So bakit hindi tayo nagiging ganyan? Kasi nga nakikita natin, maliit lang. Alam niyo po, when the Lord wants to do something big, listen to this, He will begin by entrusting small things to ordinary men. Hello? When the Lord wants to do something big, okay, He will begin by entrusting small things to ordinary men. Amen. No? Pag may gagawin si Lord na matindi, lalo na kunyari dito sa Candaba, di pala kunyari, totoo yan, may gagawing malaki ang Diyos sa pamilya mo. Amen? Magsisimula siya sa pagtitiwala sa iyo na ordinaryong tao ng mga maliliit na tamang bagay pero maliit lang. Amen? And that is small things being entrusted with ordinary men, entrusted, okay, will turn that ordinary man to great men, and that is because of stewardship. So pag binigyan ng ordinaryong tao ng maliit na gampanin, maliit na responsibilidad, maliit na yaman, maliit na halaga, binigay ito ng Diyos sa isang ordinaryong tao, dahil ang ordinaryong tao na ito magiging good steward. Sabi mga good steward. Dahil ang ordinaryong tao na ito magiging steward talaga siya, ang ordinaryong tao na ito magiging dakilang nilalang. Yun ang nagpapabago sa buhay mo. Yun ang nagpapa-level up sa'yo. Kapag ordinaryo ka lang, pinagkatiwala ka ng maliit na bagay, pero naging mabuti kang katiwala, ikaw na ordinaryo, ituturing kang dakila sa mundong ito. Amen. Yun ang principle. Amen. So, small battles, small fights na daily. Hindi napapansin. Kaya mahalaga may Sunday para ma-evaluate mo yung last 6 days. Mahalaga may Sunday para meron kang new direction for the next new 6 days. Palakpakan mo si Lord kung nagigess mo yan. Sa nakalipas na 6 na araw, ito ano yung mga small battles mo? Ano yung mga small fights mo? Ano yung mga maliliit na pangyayari na gusto pala ni Lord ma-check ka kung napapagkatiwalaan ka, ginagawa mo yung tama kahit maliit, kahit hindi ka napapansin dahil maliit. Na ginagamit mo yung maliit, kahit maliit, ginagamit mo siya. Hindi mo minamaliit kahit maliit. Napansin ko po, dito mo makikita to. Small routines. Diyan mo yan makikita. That is the small fights. Ano pa yung pangalawa? Small responsibilities. Yan. Ano pa yung pangatlo? Small risk. Tumaya ka, sumusugal ka. Tandaan niyo po ito. It is the small things that makes the big impact. It is the small things that makes the big impact. Okay? A good steward with small things, with small tasks, ay isang mabuting katiwala, kung ano pinagkatiwala sa kanya, pinagbubuti niya yon. Ganyan po mabuting katiwala. Sinasanay niya yung kanyang sarili. Kung pinagkatiwalaan ka ng skill, pinagkatiwalaan ka ng isang kayang gawin, abilidad, no? Kaya mo magbasa, pinaghusay mo yung pagbabasa mo. Nagdi-devotion ka every morning. Kaya mo magsulat, pinagbuti mo, nagjo-journal ka pagkatapos mo magbasa ng Bible every morning. Amen. Amen? Nagte-training ka
sa iyong sarili kasi pinagkatiwalaan ka ni Lord ng puso na nagnanais na malaman ang tungkol sa Bible. Sino dito pinagkatiwalaan ka ni Lord ng isang puso na nagnanais na malaman ang salita ng Diyos? Yan, purihin mo ang Panginoon. Alam niyo po, yan po, hindi lahat ng tao may ganyang puso na binigyan ng Diyos sa kanila. Yung puso na nagnanais na malaman ang salita ng Diyos. Hindi lahat ganun eh. Tinami katabi mo kung may ganun siyang napagkatiwala sa kanya ang Diyos. Yung meron siyang dalisay na pagkagusto na makilala ang Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng Bible. Yan maliit na bagay yan. Huwag mo maliitin yan. Gamitin mo yan. Train yourself. When you train yourself, ibig sabihin, nililinang mo yung pinagkatiwala sa'yo. Hinahasa mo, pinapaganda mo, pinapatalas mo, pinagbubuti mo yung meron sa'yo. Kung meron sa puso mo na magandang kagustuhan na makilala ang Diyos, tinetrain mo yung sarili mo, nililinang mo yung sarili mo. You train, you work on it, you discipline yourself, you equip yourself, you let yourself be equipped. Gusto mo yung sarili mo maging handa. Kasi pinagkatiwalaan ka ng Diyos. Idadaan mo yung sarili mo sa process talaga ng growth. No? Magsisimula ka sa small. Kaya lahat pwede magsimula kasi lahat mayroong small dito eh. Lahat mayroon pong very little things. Lahat may kakarampot na biyaya. Okay na yon. Makakapagsimula po ang lahat. Amen? Amen? Huwag ka nga lang mag-shortcut. Huwag ka mag-bypass. Huwag mo lang pasan talaga yung proseso na yon. Small things. Small things. Sabi mo sa tayo, small things. Alam niyo po, dito mo malalaman na mabuting ang katiwala na sa mga maliliit na bagay na maganda na nilagay ng Diyos sa'yo, pinagbubuti mo. Inaasikaso mo. No? Marunong ka magbasa. Imbis na basahin mo horoscope, binasa mo Bible. Ibig sabihin, tinetrain mo yung sarili mo sa pinagkatiwala ng Diyos sa'yo. Nagpunta ka ng Sunday dito, kaya ka nakarating dito, pinagkatiwala ka ng Diyos ng pampamasahe. Pagdating mo dito, hindi mo sinayang. Nagtitake ka ng notes, nakikinig ka mabuti, hindi ka nakapagdaldalan sa katabi mo, nagiging mabuti kang katiwala. Tinetrain mo yung sarili mo. And sa Bible, may ganyang kwento po, unang Samuel, paborito ho natin to sa GCC. Ang kwento po ni David, the greatest king na tao sa Israel, of all the history, sa buong kasaysayan. Ito po, bata pa dito si David, hindi pa siya hari. Unang Samuel 17, 33 hanggang 37 na talata. Ang Biblia Tagalog version. Tingnan natin yung maliit na, mas simpleng kwento na ito. No? Sinabi ni Saul kay David, si Saul po yung hari dyan, hindi ho si David. Lalaban na ho sila niya kay Goliath, sa higante. Tingnan niyo yan ha. Sabi niya dito, sabi po ni Saul kay David, hindi mo kayang labanan ang Pilisteyong ito. Yan po yung tinutukoy dyan, yung Pilisteo, higante. Sapagkat ikaw ay kabataan pa. Sabi po ni Saul, hindi mo kaya yung higante na yan, na mga problema, na mga pagsubok, masolve ang problema sa ekonomiya, no? Higante yan eh. Masolve ang problema sa next generation, etc. Masolve ang problema ng pamilya mo na baon sa utang, no? 100,000, milyon ang pagbabaon. Higante yan. Sino dito may mga higante ka? Tapos ang sabi po ni Saul, isang religious po na hari, sabi niya, dahil ikaw ay kabataan pa. Ibig sabihin ng kabataan, bata ka pa kasi. Ibig sabihin, minamaliit ka. Ito pa, hindi ko minamaliit ka, mamaliitin mo na rin ang sarili mo. Amen? Amen. Hindi ko minamaliit ka ng iba, ituturing mo na rin maliit ang sarili mo. Amen? O, palakpakan po natin ng Diyos. Hello? Di baling maliit, wag lang mamaliitin. Pwedeng maliitin ng iba, wag lang ikaw magmamaliit sa sarili mo. Wala kang magagawa para pigilan sila na maliitin ka. Pero ikaw, yung sarili mo, pwede mong pigilan para maliitin yung sarili mo. Amen. So dito po makikita ninyo, sabi niya, ikaw kabataan pa. At siya ay isang lalaking mandirigma, yung kalaban mo, mandirigma. Mula pa sa kanyang pagkabata, ibig sabihin, matanda na yon. Veterano na yon. Marami na yung karanasan sa digmaan. No? Nasa hustong gulang na yon. Okay? Nasa prime, ibig sabihin, nasa pinakamagandang edad na yung kalaban mo para dumigma. Ikaw, maliit ka lang. Pero hindi po hinayaan ni David ng pangmamaliit ng iba ay gawin niya rin pangmamaliit sa sarili niya. Alam mo dapat yun.
Kasi bahagi ng pagiging mabuting katiwala mo sa binigay ng Diyos sa iyo na buhay, huwag mong maliitin ang sarili mo. Hindi ko mamaliit ka, mamaliitin mo yung sarili mo. Magkaibang bagay ho yun. Amen. Ano po nangyari dito? Verse 34, ngunit sinabi ni David kay Saul, ito sagot po ng batang si David sa hari, ang inyong lingkod ay nag-aalaga. Sabi niya, mahal na hari, sir, sabi niya, hindi niyo na ho itatanong, sabi ho ni David to, ang inyong lingkod ay nag-aalaga ng mga tupa para sa kanyang ama. Sa verse 34. At kung may dumating na leon o kaya'y oso, kinukuha ang isang kordero sa kawan, ay hinahabol ko siya at aking pinapatay. At aking inililigtas ang kordero mula sa kanyang bibig. Kapag dinaluhong ako, ay aking hinahawakan sa panga, aking sinasaktan at pinapatay. Isang bata, tingnan niyo si David, ha? Yan po ang mabuting katiwala ng abilidad, kakayahan, pisikal na lakas. Pinagkatiwalaan ng panahon at oras dahil kabataan pa. Pinagkatiwalaan ng mahabang panahon kasi bata pa siya. Pinagkatiwalaan ng press na lakas dahil kabataan pa siya. Yan o si David. Tingnan niyo si David. Verse 34 saka verse 35. Ang sagot niya sa hari, kasi minamaliit siya nung hari, sabi niya, ang inyong lingkod, ako ho yun, sabi parang ganon, ay nag-aalaga ng mga tupa ng aking ama. Hindi sa akin ang tupa. Pero, kapag may dumating na leon, tingnan nyo ano kalaban niya, leon. Tsaka oso. Sino ditong kabataan ka, nakakalabang ka na ng leon sa buhay mo? O oso? Wala. Tingnan nyo yun? Ito po si David, hindi siya nagiging mayabang. Sinasabi niya talaga kung ano yung normal niyang buhay. Ay, palakpakan po natin ang Panginoon. Ang normal nating buhay dapat, humaharap tayo sa leon at sa oso para lang po ingatan at alagaan. Ano po ang pagiging steward? Iingatan ka. Ano pa? Aalagaan ka. Amen. Si David, ganun siya. Iniingatan niya, inaalagaan niya ang tupa ng kanyang ama. Yung verse 34. Ayan. Nag-aalaga siya ng tupa ng kanyang ama. Hindi kanya. Sino may-ari ng tupa? Ama niya. Kanya ba? Hindi. Pero kung itaya niya yung buhay niya, ganun siya mag-alaga. Amen? Leon at oso. Sabi mo sa katabi mo, leon at oso, kapatid. Ini-imagine ko ho ito no? Anong uri ng kabataan meron si David? Anong uri ng buhay na meron si David nung siya ay kabataan? Ang kabataan ho na ito ay 16 years old. Sabi mo, 16 years old yan. 16 years old. Ganun po siya na-develop, ganun po niya na-develop ang kanyang sarili. Pag dinevelop mo ang sarili mo, pag nag-personal development ka, nagiging good steward ka ng pinagkatiwala sa iyo ni Lord. Amen. Sino po dito laging narinig kay Pastor John personal development? Hindi yata kayo nakikinig lagi sa akin. Pero lagi naman ako nagsasalita. Amen. Sino po dito lagi mo narinig kay Pastor John yung self-improvement? Personal development. So pag nagpe-personal development ka, ibig sabihin, nagiging mabuti kang steward. Ganyan po si David nung kabataan niya. Isang kabataan na kayang pumatay ng leon. Lingunin mo yung katabi mo, kaya bang pumatay niya ng ipis? Ikalalaking tao tumitili pag may ipis. Amen? Johnson, amen? Hindi, kaya ni Johnson yan. Amen, son? Pag si Johnson, patay sigurado ipis na yan. Di ba? Sino, na-imagine nyo ba si David? Ang Bible po hindi nag-e-exage, hindi nagsisinungaling. Hindi gumagamit ang Bible ng kwento-kwento lang. Totoo yun. 16 years old, kumakatay ng leon. Sabi pa ni David, hindi naman sa pagmamayabang. Sabi ni David, gusto ko lang po sabihin sa inyo kung ano yung normal day ko. Ito yung normal kong araw, sabi ni David kay Haring Saul. Baka kasi di nyo alam. Dahil po, sabi mo sa katabi mo, ano bang dahil mo? Bakit mo ginagalingan? Dapat meron kang dahil.
Dahil sa kaligtasan, para sa kaligtasan ng tupa ng aking tatay. Sino po dito merong tupa ng Ama pinagkatiwala sa'yo? Come on. 2, 3 tupa ng Ama. At dahil sa mga tupang pinagkatiwala sa akin ng Ama, inaral ko kung paano pumatay ng leon. Inaral ko kung paano pumatay ng oso sa normal na araw. Hindi sa event na ganito na malaking digmaan. No. Sa normal na araw ako kumakatay ng leon. Parang ganun sabi ni David. Sa typical na araw, Lunes kung may aataking oso, Miyerkules kung may leon. It doesn't matter. Bakit? Sinanay kong sarili ko na kaya ko ipagtanggol yung mga tupa na ipinaalaga sa akin ng aking Ama. Tinaya ko yung buhay ko nung una, nagalusan ako eh. Nakakagat ako, nasakit. Pero inaral ko. Ay sabi ni David, kapag dinaluhong ako, alam ni David eh. Alam niyo po ba sabihin ng dinaluhong? Amen? Nilusob. Kapag sino dito, pag nilusob ka, wala ka na magagawa. Si David, alam niya, pag ako ang nilusob mo, eto sabi niya, aking hahawakan yan sa panga. Grabe. Aking sinasaktan at pinapatay. Yan ang normal kong almusal, mahal na hari. Tingnan mo yung katabi mo kung kaya pumatay ng ibis. Sinanay niya yung sarili niya eh. Verse 36, nakapatay na ang inyong lingkod ng mga leon at mga oso. Hindi lamang po yan isang leon, mga. Sabi mo sa katabi mo, mga. Tayo ho, nga. Amen. Ito, mga leon at mga oso, plurals. Ibig sabihin ng plurals, maramis. Amen? Maraming leon, maraming oso ho. Yan ang sinasabi. Sabi niya kasi, mahal na rin, ito po ang aking portfolio, naka-PDF file, buksan ninyo. Pagbukas ng mahal na rin sa PDF niya, lahat ng mga picture niya, patay na oso. Habang pinawasak niya, nag-selfie video siya. Ito ho, portfolio ko, sabi niya sa mahal na rin. Nakapatay na po inyong lingkod ng mga leon, ng mga oso. At ang Pilisteyong higante na yan na hindi tuli, sinabi ho talaga. Ang mga Pilisteyong ito na hindi tuli ay magiging isa sa kanila. Ganun lang ho yun. Ganun lang ho yun. Kung paano ako tinulungan ng Panginoong Diyos sa leon, sa mga oso, may higante rito, ganun lang din ho. Dadaanan ho natin. Sasagasaan ho natin yan, mahal na rin. Ganun ho yun eh. Same lang yun. Copy-paste. Kung paano ako tinulungan ng Diyos sa mga oso, kung paano ako tinulungan ng Panginoon sa mga leon, sa normal na mga araw ko, may special event kayo ng digmaan, ganun lang din ho yan, mga lari. Wala akong pinagkaiba yan. Magiging isa rin ho sa kanila yan. Yamang, nilipat to. Yamang kanyang hinahamon ang hukbo ng Diyos na buhay. Amen? At sinabi pa ni David, ito, ang Panginoon, sinabi ni David, ang Panginoon ang nagligtas sa akin sa mga kuko ng mga leon at ng oso, ay siya ring magliligtas sa akin sa kamay ng Pilisteyong ito. Kaya sinabi ho nung nangungot siyang haring si Saul, sabi niya, humayo ka, samahan ka ng Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, humayo ka, samahan ka ni Lord. Amen? Small battles, small fights, small routines, small responsibilities, small risk. This is your lions. Amen? Leon yan. Ano leon mo? Tanong mo katabi mo, ano ba ang leon mo? Ano ang leon? Pang-araw-araw na almusal ng isang mandirigmang nagsasanay. Amen? Malakpak po yung mga mandirigmang nagsasanay sa araw-araw. Come on, the best na palakpak na isang mandirigma. Mala David. Come on. Woo! Hallelujah. Small routines, lion ka dapat. Mas hindi ka dapat dyan. Dapat layo ng tingin mo dyan. Small routines. Small routines. Ano po yan? Nail down your daily disciplines. Nail down your daily disciplines. Ano yung nail down? Ibig sabihin, daily disciplines mo, devotion, prayer, worship, journal, magsusulat ako. Daily disciplines ko yan. I will nail it down. Layon mo yan. Diyan pa lang, masusubukan ko yan kung kakayanin mo eh. Hit your everyday health goals. Yan. Sino po dito everyday meron kang health goals?
Everyday, araw-araw, meron kang gustong maabot na sukat sa iyong kalusugan. At least everyday, ikaw makapag-push up. Yan. Kunyari lang. At least everyday, ang goal mo, makaisang rise ka lang sa morning, makaisang rise ka sa afternoon, makaisang rise ka sa evening. Tawag ko dyan, discipline ho yan. Yan po ay health goals, for example. Dapat kaya mo yang i-hit. Sino ho dito, sa kanin pa lang talo na? Wala, napakarami ng rice. Dalawang kaldero. Kala, dalawang rice, dalawang kaldero. Wala, talo ng kalagi sa rice pa lang. Small routines. Kill your day-to-day task. Kill your day-to-day task. For example, nagwo-work ka. Sa mga nasa virtual hub natin, meron kang task, shoot mo yon. Tapusin mo na yung task mo, ibig sabihin, kill it. Sa Tagalog, tapusin mo. Amen? Amen. Sabi mo sa katay mo, tapusin mo. May task ka, nagtatrabaho, pinapasweldo ka. May task ka, di ba? O video edit mo to, graphic design mo to. Hindi mo pa mahit. Dapat, tapusin mo na yon. Kill your day-to-day task. Kill your day-to-day task so that it will not live another day. Amen? Sa Tagalog, tapusin mo na yung trabaho ngayon para hindi na yan buhay bukas, iba naman ang gagawin mo bukas. Tawag po dyan, small routines. Ano pa po ang mga napansin mong leon mo? Ito, small responsibilities. Ito, leon na to. Gusto niyo talaga ng leon, ha? Sabi mo sa atin, gusto makita yung leon. Tuloy mo kasi, gusto makita yung leon. Ay, ayaw makita yung leon. Gusto easy go lucky. Gusto mo ng leon? Eto, small responsibility. An example nito, eto, subukan mo, this month, ikaw magbabayad ng Meralco. Patay ka ngayon. Oh. Sige. Tawag dyan, small responsibilities yan. Small yan. Tingnan mo kita, para di na makahinga, oh. Kano Meralco? 3.5. Ha? Grade 9 ka pa lang. Grade 10 ka pa lang. Hindi, gagawa ko ng paraan. Ma, itabi mo, ako na. 0 bill lang pala yung Meralco nun. Nakita lang ko ang ganong post. Di ba? Sino dito kaya mong sabihin sa nanay mo dahil first year college ka na, second year college ka, nagtatrabaho ka habang nag-aaral, kaya mong sabihin na meron kang nagtitake ka na ng responsibility, one of the lions you will kill. Ako sasagot sa month lang na to, ma. At least sa month lang na to, June. Ako sasagot sa kuryente, ma. Parang ganon. O yan. Pumalakpak kay Lord yung humaharap sa... Yan na, o. Bata pa ako, bata. Bata ako, di ko kaya yan. Sabi ko sa inyo, may liyong ka. You see? Meralco bill. Yung mga nanay, tuwan-tuwa ngayon yan, no? Dapat nandito yung anak ko. Sabi ko sa inyo, eh. Amen? Yan ang gagawin mo this week. May 6 days ka, pag-aralan mo kumita. Kung nagtitiktok ka, siguro mo kikita ka sa TikTok ng tama. Amen? Amen? Pagkatapos doon, tumulong ka sa bill sa kuryente. Tawag dyan, nagtitake ka ng mga daily lion. Sino po dito handa kang sumuong sa mga leon ng araw-araw? Ikaw magbabayad ng Meralco, Diyos ko po, Lord. Be responsible. Sabi mo sa atin, be responsible. Try mo lang. Sabi mo sa atin, try mo lang. Sa panahon natin, yan ang leon. Yan ang leon. Yan po mga oso na kailangan mong patunayan kasama mo ang Diyos dito sa mga oso. Lord, susubukan ko this month. Meron pa akong 3 weeks, 21 days. Sinabi ko na kay nanay ko, ako sasagot sa kuryente sa June. June lang naman eh. 3.5 yun na. Lord, samahan mo ako, Lord. May naisip akong racket. Paano ako tuhandarin? Samahan mo ako. Susubukan ko. Maliit lang binigay mo sa akin kakayahan. Kaya ko lang magsalita. Gagamitin ko pagsalita ko para makapag-produce ako ng 3.5 in 3 weeks. Then susubukan ko patumbahin itong mga leon na to. Simple ho yun. Very practical. Kung ikaw, first year college ka, kaya mo yan. Kaya mo yan. Sabihin mo sa tayo mo, kaya mo yan. Huminga ka lang. Inhale, exhale. Relax ka lang, okay? Sino dito nakasagot ka na ng kuryente sa inyo kahit 1 buwan? Taas kamay. Wala. Grabe pala. Magsarado na tayo bilang church. Laki mong damulag na ganyan. Laki ng katawan mo. Wala ka ng mga asawa. Wala kang anak. Hello, amen.
Gusto mo mandala yung pamilya mo kay Lord niyan. Ikaw, puro kahingi. You're 25 years old ka na. Di ka man nasa pool nun, pero malapit ka doon. Huh? Hello guys. Leon. Alam nyo, gusto nyo ng Glory City? Kailangan kaya mo mag-produce 10 million. 3.5 lang, isang buwan. Sa loob ng isang taon, sasagot ka lang isang buwan sa Meralco Bill. Takot ka. O I dare you. Sino po dito? Yan ang kung magre-response mamaya after 30 minutes. Kung magre-response after an hour eh. Amen. Sino dito ang response mo? Umiiyak, Lord, I gave you my heart. No, bayaran mo yung kuryente. Gusto ko natin puro spiritual na walang tama sa earthly wealth. Eh. Ganito siguro ang altar call no? Lahat ng gustong magbago ang buhay. Amen! Tayo sigurado lahat eh. No? Pumunta sa harap, magbabayad ng Meralco Bill sa June. Kahit June lang sa taon na to. Tingnan mo may pupunta isa. I dare you. Yan, ibig sabihin niyan, tinatapa. Si David po, 16 years old. 16 years old, iniingatan yung kanyang mga tupa na pinagkatiwala ng tatay niya sa kanya. Pinaglalaban sa mga leon, sa mga oso. Diyos ko po, Lord. Anong uring kabataan to? Ito yung kabataan na ang tapang niya talagang galing kay Lord. Amen? 3.5 na Meralco Bill, wala kang tapang na galing kay Lord. Ay, nagpatay malisa na naman. Okay, nakita yung mga mukha nyo, patay malisa. Masyado pa akong bata dyan para... Pastor, masyado pa akong bata para dyan. Grabe, 23 ka na, Diyos ko po. Ha? Ilan na pinatumba mong sako ng bigas? Ha? Ni isang buwan lang sa isang taon ng kuryente, hindi mo kayang i-dare sarili mo? Hindi sinasabi ng tatay, nanay mo yan sa'yo. Pero dito mo sa church maririnig yung simpleng responsibilidad. Salubungin mo yung leon. Sino dito kaya mo salubungin yung leon? Tapang-tapangan ka sa church, maganon ka pa. 3.5 na kuryente bill, di mo magawa. May tao ba dito? Kung baka wifi ka, wagas. O sagutin mo na yung wifi, wifi na lang. Wifi, sasagutin mo. Sabi mo sa naman, wifi, sasagutin mo. Hinimatay, Ikaw una nang gagalaiti pagka 3 minutes na wala si converts, galit ka. Ha? Ayaw mo na magbayad ng wifi. Galit na galit ka. Galit na galit ka sa kapitbahay. Wifi nila yun Nakikukunin ka lang Ha? Di sino ho dito kaya mong mag-take ng responsibility? Dapat mga lalaki ganyan. Gusto mo pang mag-girlfriend, Mag-usap tayo mga lalaki, come on. Mag-girlfriend ka pa, hindi ka marunong bayad ng kuryente ng sarili niyong bahay. Saan ko kung pambayad? Manliligaw ka pa niyan. Ha? Pag-PM ka, pag-text ka, kung sagutin ka niyan. Kaya mong panindigan? Wi-Fi mo nga, di mo bayaran Be responsible. Mga babae, huwag kayo maipaglaban sa mga lalaking ipis lang kayang patayin. Dapat kaya pumatay ng leon. Ano yung leon? Meralco Bill. Ano yung leon mo? Wi-Fi bill. Yan ang Meralco mo. Yan ang Wi-Fi mo. Yan ang leon mo na kailangan mo salubungin, suungin. Kaya ba yan? Malamang siguro pag may maliligaw, yung tatanong ko, ilang buwan na binabayaran mo sa kuryente ninyo? Ilang buwan nang ikaw sumasagot ng Wi-Fi? Kung wala kang ganun, huwag ka muna maligaw. Pumalakpak po ang mga lalaking matino, magiging mabuting katiwala. 18 years old ako, may kita na ako ng 2.5. Nag-install ako ng Windows. Sa mga dahilan, kaya tinamad na akong mag-aral noon, hindi lang alam ni Papa, kumikita na akong sarili kong pera. Install lang ko yung pulilan ng kanilang mga Windows, 5 computer, 500 isa, 2.5. Next month, yun namang sa Plaridel. May pinsan po ako, si Kuya Joel Andres, yun, lumarakit kami. Sa dahilan kung ba't tinamad ako mag-aral noon? Dahil kaya kong kumita ng pera. Ikaw, magkano na kinikita mo? Wala. Kasi nga, hindi mo hinaharap yung mga leon tingnan mo, kung tunay na may tapang mula sa Diyos, bakit hindi natin harapin yung pagbabayad ng Wi-Fi every month? Very practical yan. From spiritual to practical yan. May tapang ka, di ba? Matapang ka. Sabi mo sana, matapang ka, di ba? May Diyos ka, di ba? Born again ka, di ba? Remind mo siya, born again ka, di ba? Bakit hindi mo tapangan yung responsibility? Ano pa responsibility? Ito, baka magulat na kayo Responsibility mo, ito
Ligpitin mo yung sarili mong hinigan. Amen? Ligpitin mo yung sarili mong hinigan. Sige po, palakpakan mo na lang ang Panginoon. No? Kung estudyante ka, ano leon mo? Grabe, may assignment, may homework, ginagawa ang homework. Hindi chat GPT. Hindi ine-AI. Homework, gagawin mo yan. May project, gagawin ni project. Ano pa po responsibility mong estudyante ka? Ha? Merong quiz, magre-review ka, hindi ka mangongopya. Oh, hello, may tao ba dito? Estudyante. Estudyante ka na born again, pinapangalandakan mo sa school, taga Glorious City Church ka. Tapos pagka may exam, di ka magre-review, mangongodiko ka, or mangongopya ka, or after na lang, dudoktorin mo. Eh, kalokohan yun. Nasaan ang tapang mo ngayon? Kasi pong good steward, kasama niya si Yahweh. Kasama ko si Lord sa pagre-review kahit 20 points quiz lang to. Amen. Amen? Maliit, pero hindi ko mamaliitin. Yun o yun. Ganun o yun. Ito po tinuturo ko sa inyo, ito na. Pagkakatiwalaan ka ni Lord ng malaki. Dahil napapagkatiwalaan ka sa maliit. Anong maliit mo? May 20 points na quiz. May 10 points na homework na kailangan mong gawin day to day, every day. Dahil estudyante ka. Nasa school ka para mag-aral, hindi para magjowa. Amen. Hello? Oh, amen. Linggo nakasuko ka kay Lord. Lunes na madaling araw, sinusuka mo na si Lord. Amen? Ayusin natin. Sabi mo sa katabi mo, ayusin natin. Then yung small risk. The small risk is you need to face bigger battles every day. Oh, ang small risk, walang risk kapag the same na enemy lang din ang lalabanan mo. The same level lang din ang hamon ang haharapin mo. Ang risk na dun sa, tapos na ako sa leon, tapos na ako sa oso, this is stewardship. Next level, tandaan niyo po ang stewardship, laging nadadagdagan kung ano yung iniwan mo lang sa Kanya. Amen. Ano stewardship? Yung pinagkatiwala sa yung konti, dumadami. So yung pinagkatiwala sa yung kaya mo pumatay ng ipis, then sumunod, kaya mo pumatay ng daga, kaya mo pumatay ng kuting, di pala pinapatay ang kuting, no? Ayaw niyong patay ng kuting. Amen. Pumapatay ka na ng kambing. Mahal din yung kambing. Anyway. Pumapatay ka ng leon, then oso, then ano kasunod? Tanong kitabi mo, anong kasunod na hamon? Anong kasunod? Okay? So nung una, ikaw sumagot ng merienda ni nanay. Nung pangalawa, nag-uwi ka na ng litsong manok, tigta 300. Nung sumunod, nag-uwi ka na ng bucket na 6 pieces lang. Then sumunod, nag-uwi ka ng bucket na 10 pieces lang, no? Para mga 800 yon. Then sumunod, ikaw ay nanlibre ka na sa Greenwich, 1.5 na. Then sumunod, sabi mo, ikaw na magbabayad ng kuryente. Malakpan po natin si Lord kung nakikita niyo yung risk. Yan po yung ibig sabihin, nagiging mabuti kang katiwala. Kasi napapalago mo. Nale-level up mo. Leon, oso, higante. Yan. Amen. No? Nakita niyo po, bago ka magkaroon ng giant, sabi mo sa tayo mo, bago ka humanap sa giant, face your ants before you face your giants. Face your ants. Alam niyo ants? Langgam. Amen? No, naalala ko yung biro. Ano Tagalog daw ng ants? Alanggam. Amen. Ants. Face your ants before you face your giants. Okay? Napapagkatiwalaan sa maliit, napapagkatiwalaan sa malaki. Before a giant, a Goliath, kill first the small ants of challenges of day-to-day life. Okay? Sabi mo sa katabi mo, face your ants. Ano mang issue? Ganito. Ano mang dapat mong harapin mo. Yung tama. Okay? Kung ikaw ay lalaki,
at alam mo hindi pa tamang mag-girlfriend, harapin mo yung hamon na hindi ka mag-girlfriend hanggat wala ka sa tamang edad. Kumalakpak po yung mga lalaki dito. Harapin niya. Ang pag-girlfriend ay para sa pag-aasawa. Sa Bible, walang girlfriend. Sa Bible, asawa kagad. In short, kaya ka nag-girlfriend para pakasalan yung babae na yon. Ngayon, kung hindi mo kaya pang mag-asawa, huwag kang mag-girlfriend, huwag kang makapag-jowa dahil ginagawa ng mga kaeskwela mo. Hamon yon, giant yon, leon yon, oso yon, pero harapin mo yon. Amen? Mga babae, hindi mo kailangan ng boyfriend. Ang kailangan mo, mag-stay ka sa pinapagawa ng Panginoon sa'yo. Umalakpak po yung mga girls na nandito. Pagka nakinig ka dito, magbabago buhay mo. Pag napagkatiwalaan ka ng Diyos dito, nilakaran mo to, bibigyan ka ni Lord ng next level ng buhay, na blessing, na promotion. Sinasabi ko na ho sa inyo, tayo po, sino po dito, na-realize mo na, kung aasenso ka, hindi ito sa tulong ng iba. Sa tulong to ng Diyos sa akin at akong gagalaw dito. Nakita niyo na ba yan? Hello, nakikita niyo ba yon? Kailan makita mo yun? Pag di mo yun nakita, lagi ka na lang nagdadahilan. Laging iba may kasalanan. Kaya kailan makita mo kung ako ay magiging blessing sa iba. Sasamahan ako ni Lord at ako ang kikilos, ako gagalaw dito. Pinakamahalaga sa akin ay alam ko na ako kasama ako ng Diyos. May mga hamon, may mga leon, may mga osong pumupunta sa iyo sa araw-araw. Huwag kang magtatago. Harapin mo. Kailangan po nating harapin yun. Kasi hanggang di mo inaharap yun, hindi ka mag-grow, hindi ka mag-expand, hindi ka madadagdagan, hindi ka magmamature. Kailangan harapin mo talaga yung mga ants na ito before you can face your giants. Your giant will give you the greatest breakthrough. Alam niyo ba? Ang higante mo, pag napatumba mo yan, dadaling ka niyan sa next level. Si David, nung pinatay niya yung higante niya, nagpunta siya sa next level. Naging popular, pinatawag siya sa castle, pinatawag siya sa kingdom, pinatawag siya ng hari, pinarangalan si David, exempted na siya sa tax. Ang tindi ng reward nung napatumba niya yung kanyang giant. Pero bago mo maharap ang giant, you must face the ants. Pangalanggam. Face your ants before you can face your giants. Leon tsaka oso muna bago si Goliath na higante. Yung maliliit muna bago yung malalaki. Ang napapagkatiwalaan sa mga maliliit na labanan ay mapapagkatiwalaan sa mga malalaking digmaan. Andiyan po ba kayo? Kaya titigan mong mabuti. Titigan mong mabuti yung mga tama mong gagawin na dapat mong gawin. Estudyante ka, huwag kang mag-boyfriend. Estudyante ka, huwag kang mag-girlfriend. Mag-aral kang mabuti. Yan ang leon at oso mo na dapat mong harapin. Okay? Huwag kang magdahilan kaysa hindi ka tinutulungan nito. Huwag kang magkumpara. Huwag kang magsumbong. Huwag kang maghanap ng wala. Huwag kang magpabiktima. Okay? Isipin mo, ako ang dapat humarap sa mga kalaban na to. Ako ang dapat humarap at doon ako sasamahan ng Diyos. Hindi ka sasamahan ng Diyos kung hindi ka harap sa laban. Hindi ka sasamahan ng Diyos kung lagi may tuturo ibang tao. Mga lalaki may asawa, lagi may tuturo misis mo. Lagi sila nag-iisip, nag-iintindi. Hindi ka tutulungan ng Diyos. Tutulungan ka lang ng Diyos kapag ikaw na ang humarap sa mga langgam, sa mga ants na to. Pag humarap ka, sabi mo sa tayo mo, humarap ka. Humarap ka. Humarap ka. Titigan mo ng mata sa mata. Titigan mo ng mabuti yung mga problema na dapat mong solusyonan. Hello? Titigan mo mabuti yung Meralco bill na to. Na ikaw ang magbabayad, papatumbahin mo sa month na to. Hello? May tao po ba dito? Ha? Hingin mo talaga, akan na yung Meralco bill. Ikaw magbabayad. Bahala na si Lord. Amen. Amen. Ha? Titigan mo mabuti. Ito yung tamang gawin. This is ais ka na. Laki ng katawan mo.
Ha? Ganda ng kilay mo. 16 ka na, 18 ka, 22, 23 ka. Ha? Titigan mo yung mga responsibilidad na dapat ikaw gumagawa. Hello? Titigan mo yan. Ha? Pero ayaw mo eh. Di ba? Dahil ayaw mo sa mahirap. Ayaw mo sa mabigat. Palagi ka na lang tumatakas. Palagi ka umiiwas. Palagi mo sinasabi, bata ka pa. Palagi mo sinasabi, wala kang pera. Sino dito ganyan ka lagi? Ha? Titigan mong mabuti mga responsibilidad. Mga dapat mong gawin na tama. Magbasa ng libro, magsulat ng journal, mag-aral ng course na inenrollan mo yan. Yung mga marketing boys dito, marketing ka pa. Paduguin mo yung ulo mo, ano marketing? 4 years yan. Harapin mo yan, ha? Gumawa ka ng homework, gumawa ka ng project, gumawa ka ng thesis, mag-review ka. Kahit malayo pa yung exam, para di ka magkokodiko, para di ka mangongopya, mag-review ka, makinig ka sa teacher mo, mag-lecture ka, huwag ka mag-Facebook sa school. Harapin mo yung mga urungin na pinggan. Ha? Kahit ikaw ang nag-urong gabi-gabi mula pa nung 1 linggo. Ha? Kahit ikaw palagi nag-uurong gabi-gabi, yung inurungang, dapat urungang pinggan, harapin mo. Mag-aral ka ng marketing, ng sales, ng human psychology, at kung ano-ano pa, aralin mo, harapin mo yan. Ha? Magtrabaho ka, mag-apply ka ng trabaho, magsimula ka ng maliit na negosyo, harapin mo yon, harapin mo. Titigan mong mabuti. Kailangan magtipid, huwag mo nang bumili ng iPhone, mag-ipon ka. Harapin mo yung hamon na yon. Magmano ka sa magulang mo kahit may tampo ka sa kanila. Hello? Magmano ka, humarap ka, ngumiti ka, magmahal ka kahit hindi ka minamahal. Yan ang hamon na kailangan mong harapin, titigan mo. Kumausap ng kaeskwela, maging tunay na kaibigan sa kabarkada, makinig sa kwento ng buhay niya, imbitahan siya sa cell group, sa simbahan. Harapin mo yon. Harapin mo talaga yun. Titigan mo yun ng mata sa mata talaga. Harapin mo talaga. Doon ka lang mag-grow. Mag-google ka ng oras sa mga taong di mo kadugo. Ganyan talaga pag magse-cell group ka. Mag-cell, mag-consolidate, mag-disciple, mag-PID, mag-schedule ng PID. Harapin mo yan. Titigan mo yan ng mata sa mata. Huwag kang tumakas. Huwag kang magpalusot. Ha? Alamin mo bakit ayaw mo. Gawin mo hindi dahil gusto mo. Gawin mo kahit ayaw mo. Kasi alam mo, yun ang laban na kailangan mong harapin. Ang napapagkatiwalaan sa maliit na laban, gagamitin ng Diyos sa malaking digmaan. Harapin mo. Sabi mo sa katabi mo, harapin mo. Bakit ka ba tumatakas? Ba't ka lagi nagpapalusot? Lagi kang umiiwas? Ha? Bakit? Bakit? Kasi minsan, lagi natin minamalit Minsan lagi, Lagi nating minamalit. Akala mo hindi kailangang harapin. Akala mo maliit na gampanin. No? Bakit? Ba't di tayo maharap? Kasi mayroon namang iba na pwedeng humarap. Laging mayroong pwedeng ibang humarap Imbis na ikaw. Ang sabi ni Haring Saul, siya hari Ba't hindi siya humarap sa higante? Ba't hindi ikaw humarap? Tanong kita, ba't hindi ikaw ang humarap? Ang tunay na mayroong Diyos, handa niyang harapin. Face to face. Kasama niya ang Diyos. Sino po dito naniniwala ka kasama mo ang Panginoon? David developed his life in the fellowship with the Lord. Mabilis lang po ito yung 4 na ginagawa ni David kung bakit siya po ay naging good steward ng mga laban, ng mga responsibilities. Responsibility ng hari na harapin ang pinakamalaking higante. Si David ang humarap sa responsibilidad ng isang hari. Nandito po ba kayo? Ha? O nandala na kayo ng tugtog? Ha? Tama ang gawin mo. Kahit hindi ka komportable. Kasi para sa pangalan ng Diyos yun. Kaya mo bang mabahira ng dumi ang pangalan ng Diyos dahil pinili mong gawin yung gusto mo at masarap sa pakiramdam mo?
masaya masarap Di nyo ko naintindihan Yung pangalan ng Diyos. May isang tao lang. May isang tao lang doon. Na mag-isip, ganyan ba ang anak ng Diyos? Ganyan ba ang isang disciple? Ganyan ba ang isang may kasama ang Diyos? Ganyan ang gagawin. May isa lang. Mababahira na pangalan ng Diyos doon. Problema, minamaliit kasi natin yung ganong mga pangyayari. Maliit lang kasi sa atin yung pangalan lang naman ni Lord madadami. Lahat naman ganun. Pero kay David, hindi. Hindi ko palalampasin yung sinabi mong pangit patungkol sa Diyos dahil dyan, higante, na hindi tuli, patay ka sa akin. Para sa pangalan ng Diyos. Sino po dito yan na lang pinagkatiwala ng Diyos sa'yo? Yung pangalan niya nakalagay din sa'yo. Alam nila Christian ka. Alam nila disciple ka. Alam nila spiritual ka. Yun, maliit lang yun. Pero pahalagahan mo yun. Yun lang ang pinagkatiwala sa'yo. Sa ngayon, yun lang pinagkakatiwala sa'yo. Huwag mo nang maliliitin yun, kung maliit man yun. So, dinevelop ni David yung kanyang sarili kay Lord. Number 2, David know that God is for him and God is with him. That's number 2. Number 3, David only see the victory beyond the battle. David can only see the victory beyond the battle. Yan. And number 4, David never give up. David never quit in his life. That's why he faced the ants, he faced the lions, he faced the bear, and this time, he faced the giant kasi David never know how to give up. David never know how to quit. Hindi niya nalaman kung paano sumuko. Palakpakan mo ang Panginoon. Tumayo na po tayo. Mag-close na tayo sa prayer. Matthew 25, verse 29. Tagalog. Sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng kasaganaan. Ngunit ang wala, pati ang nasa kanya ay kukunin. Yan ang matindi sa stewardship. Ha? Tingnan po ninyo. Ang bawat meron, bibigyan at siya'y magkakaroon ng kasaganaan. Bakit? Pinagbuti mo, pinagyaman mo, nadagdagan yung konti, dumami. So ikaw na meron, bibigyan ka pa para magkaroon ka ng kasaganaan. Pero ikaw na pinagkatiwalaan, pero ganun pa din, hindi nadagdagan, ikaw ang wala, pati ang nasa kanya kukunin. Ganun po ang principle. Kukunin sa'yo ng Diyos kung ano yung meron sa'yo kasi di mo pinagbuti. Di mo pinagyaman, yung God's gift sa'yo, yung God's grace sa'yo, di mo pinagyaman, kukunin yan. Mawawala yan. God's grace, God's gift. May binigay sa'yo ang Diyos na maliit. Pero hindi mo inasikaso. Hindi mo pinahalagahan. Hindi mo tiningnan na maganda. Hindi mo tiningnan na may halaga. Kukunin sa'yo yun. May binigay sa'yo ang Diyos. Anong ginagawa mo sa pinagkaloob niya sa'yo? Minamaliit mo ba? Tinitingnan mo ba na walang halaga? Ano binigay sa'yo ng Diyos? Nakakilala ka na sa inyo na spiritual. Nakakilala ka na sa inyo na disciple. Nakakilala ka na lagi ka na sa church. Ingatan mo yan. Amen. Amen. Ano pa biyaya sa'yo ng Diyos? Ano binigay sa'yo ng Diyos? Pinatawad ka ng Diyos. Pinatawad ka ng Diyos. Pinatawad ka ng Panginoon. Ingatan mo yan. Huwag mong maliitin yan. Huwag mong baliwalain yan. Diyan ka magsisimula. Doon sa pinatawad ka ng Diyos sa lahat ng kasalanan. Ay, minamalito natin yung ganon. What does the Lord has given you? Do you value the forgiveness He has given you? Do you value the experience that God let you experience? Do you value your encounter with God? Sino po dito, ang meron lang pinagkatiwala ng Diyos sa iyo ay yung kwento na nagkaroon ka ng encounter sa Diyos. Huwag mong baliwalain. Huwag mong baliwalain yung nakapag-encounter ka. Huwag kang bumalik sa karumihan. Bakit? Kasi mahalaga sa iyo na nakapag-encounter ka. Huwag kang bumalik sa dati. Bakit? Kasi mahalaga sa akin na nakapag-encounter ako kay Lord. Sino po dito mahalaga sa iyo na nakapag-encounter ka sa Panginoon? Yun yung maliit na meron tayo. Huwag mo maliitin. Huh? Do not despise the size of it. Do not despise the size of it. Though it is small right now. Do you value the grace that God has given you? So that you can start a clean and fresh life with Him? Pinapahalagaan mo ba yung grace
Kaya ka lang nakapagsimula ng new life, hindi dahil pinili mo, dahil di magaling ka namili, hindi dahil naintindihan mo yung verse, hindi dahil nag-pray ka ng sinner's prayer. No, kaya ka nakapagsimula ng new life, mayroong grace na binigay ang Lord. Yung grace na yun, nasa iyo yun eh. Yung grace na yun, yung pagsama ni Lord sa'yo. Value that kind of grace. Pahalagahan mo, give importance. Inayos ka ni Lord, bigyan mo ng halaga. The opportunity that you can repent, biyaya ng Diyos. Yung nakakaiyak ka kay Lord, biyaya yan. Ang daming taon din na marunong umiyak sa Diyos. Hindi kayang lumuhod sa Panginoon pag nagkasala. Nagkasala, nakakangiti pa. Nalala ko nung kabataan kami, 15, 16, hindi. Umiiyak lang kami sa Panginoon. Mga kabataan ngayon, nagkasala, nakakangiti ka pa, nakakatulog ka na, okay ka pa. Alam mo yung nakakaiyak pala kay Lord? Yung umiiyak ka dahil nagkasala ka sa Diyos. Yung isang stick na sigarilyo, alam mo, mapupunta ka sa impyerno. Yung ganong pagkilala, grace ni Lord yun. Ay, wala na akong tao dito. Do you value it? Do you value it? Binavalue mo ba yon? O dinidespise mo yung small beginning? Kasi small eh, tapos beginning pa. Binamalit mo kasi pagsisimula eh. Puro ko simula. Hindi mo alam, simula lang ang meron ka. Sa simula na yan, dyan titignan ni Lord kung mapapagkatiwalaan ka sa simula. Pasalamat ka, nakakapagsimula ka. Kasi kung di ka na makakapagsimula, wala na. Nasa kabilang buhay ka na, nasa impyerno ka na. Hindi na pinagkaiba. Sa kabilang buhay sa impyerno, hindi ka na pwede magsimula. Dulo na yun eh. Alam mo, nung kabataan namin, para lang umiyak kami, sinusuntok namin sarili namin dibdib. Maiyak ka lang kay Lord. Ngayon, puro karumihan, kahalayan, kalaswaan, nakakangiti pa kay Lord. Kasi hindi iniingatan yung grace. Kung ingatan mo yung grace na ito, ang napapagkatiwalaan sa maliit na grace, bibigyan ni Lord ng mas malaking grace. Napapagkatiwalaan sa maliit na laban, dahil nananampalataya siya, nakasama niya ang Diyos kahit sa maliit na laban, kahit dalin mo sa malaking digmaan, ganun lang din ang iisipin niya. Pero kung sa maliit, di ka mapagkatiwalaan, di ka pagkakatiwalaan sa malaki. Yayaman ka, aasenso ka, yun dapat sa'yo. Pero kung hindi ka magiging mabuting katiwala sa maliit ngayon, yun, di mo mababypass ang prinsipyo. It is a principle. God's will for you ay magkaroon ka ng glorious life with Jesus. Maraming salamat sa iyong panonood dito sa ating YouTube channel. Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa Glorious City Church YouTube channel. Have a blessed life, family, finances, and future.